pala, bakit Daddy Tito ang tawag sa'yo ni Baby Sarina? At kung okay lang, pwede ko bang malaman kung sino ang mommy niya? And kung ano nangyari sa kanya? Tumaas ang sulok ng labi nito ngunit hindi agad sumagot at titig na titig lang kay Krisa. Ang totoo niyan, Krisa. Hindi ko talaga anak si Baby Sarina. She's my sister's daughter. Kaya lang namatay siya habang ipinapanganak niya si Baby Sarina. Hindi na rin nagpakita ang totoong ama niya. Alam naman niya na hindi talaga ako ang daddy niya. Balungkot na nagbaba ng mukha si Ryan para tingnan ang natutulog na bata. Pero simula nung matuto siya magsalita, nasanay na siyang Daddy Tito ang tinatawag niya sa akin. Hinayaan ko na lang dahil naawa rin ako sa kanya na wala na nga siyang mommy, wala pa siyang matatawag kahit daddy lang. Dagdag pa nito, may kung anong emosyong sumilip sa mga mata nito nang muling tumingin sa kanya ngunit hindi niya iyon kayang pangalanan. Nakaawang ang bibig ni Krisa na napatitig siya sa binatang matiim pa rin nakatitig sa kanya. Na para bang pinag-aaralang mabuti ang magiging reaksyon niya sa revelasyon nito. Napalunok tuloy siya dahil sa pakiramdam na parang may bumara sa kanyang lalamunan ng sulyapan niya si Baby Sarina. Tila piniga ang kanyang puso nang malamang anak pala ni Carla ito. Ang kaisa-isang tao na naging mabuti sa kanya noon sa St. Rose University. Hindi niya alam kung matatakot o maiiyak ba sa mga sandaling iyon. Natatakot siya kasi baka bigla na lang siyang sakali ni Ryan. Iniisip niya na baka kaya ito titig na titig sa kanya dahil alam na nito ang tungkol sa sekreto niya. Naiiyak si Krisa dahil sa pagkaawa niya kay Baby Sarina. Para itago ang mga emosyon niyang iyon, kaya napayuko na lang si Krisa. Ito na ba ang kinatatakutan niyang araw? Ang malaman ng binata ang buong katotohanan? Hindi ko alam na nagka-boyfriend pala noon na nakababatang kapatid ko habang pinag-aaral ko siya sa Manila. NBSB kasi iyon nung umalis dito sa Quezon at alam ko rin na wala siyang interes sa pagbo-boyfriend habang nag-aaral pa. Narinig niyang sabi pa ni Ryan sa tonong nagkukwento. Gusto na niyang sabihin dito ang nalaman niya noon kay Carla na nagkaroon nga ito ng boyfriend pero ilang buwan daw hindi nagparamdam. At nangyari iyon bago ang araw na bigla na lang hindi pumasok ang kapatid ni Ryan. Ibig sabihin inilihim pala ni Carla sa kapatid ang tungkol sa pakikipagnobyo. Ngayon pa may hindi iyon lumabas sa bibig ng dalaga. Kahit gusto na niyang aminin dito ang totoo ay hindi pa niya kaya. Hindi pa niya kaya na magkagalit na naman sila kung kailan nagsisimula na silang magkaroon ng unawaan at bumuo ng masasayang alaala kasama sa Baby Sarina. Hindi pa siya handang sirain iyon. Hindi ko naman siya pinagbabawalang mag-boyfriend. Basta ipakilala lang niya sa akin. Ang inaayuan ko lang talaga noon ay ang pag-aaral niya sa Manila. Nailing na pagkukwento pa nito habang bakas ang lungkot at pagsisisi sa mga mata. Kasi natatakot ako na baka mabuli lang siya doon. Alam ko na kasi ang kalakaran sa malaking syudad na iyon dahil doon din ako nanggaling bago pa man ako inampo ng pamilya ni Carla. Ang mommy ni Baby Sarina. Kaya magalit na galit ako nang malaman ko na ilang beses na pala siyang nagtangka mag-suicide dahil sa pambubuli. At itinago lang niya sa akin dahil sa takot na baka pauwiin ko siya rito. Siguro hindi niya kayang iwanan ang boyfriend niya noon. Feeling ni Chris ay pinagpawisan siya ng malapot nang makita niya ang galit na gumuhit sa mga mata ni Ryan. At alam niya na para iyon sa taong nambuli kay Carla at inaakalang siya, katulad ng ikinuwento sa kanya noon ni Angelo. Lalo tuloy siyang naduwag na aminin dito ang totoo. Alam mo ba, nagalit na galit ako nang malaman ko iyon. Krisa, parang gusto kong pumatay ng tao. Her chest thundered, seeing him greeted his teeth because of so much anger. Mahal na mahal kong kapatid kong iyon na kahit ang pagalitan siya hindi ko magawa. Ako nakasaan palaki sa kanya dahil bata pa lang din siya nang mamatay ang parents namin. Nung nalaman ko na namatay siya dahil sa pambubuli ng isa sa mga kaklase niya, wala akong ibang ginusto noon kundi ang magiganti. Mahigpit na napakuyom ng kanyang mga kamao sa Krisa dahil hindi siya tinatantanan ng tingin ni Ryan. Hindi man ito sabihin ng direkta, ramdam niyang siya ang tinutukoy nito at nakikita niya iyon sa mga mata nito. Ano kaya kung sasabihin na niya ang totoo para malinis na rin ang pangalan niya at maitama ang maling paniniwala nito? And what if ayaw niya maniwala sa'yo? Narinig mo naman na gusto niya magiganti sa taong inaakala niya may kasalanan sa kapatid niya, di ba? Agad napigil sa kanya ng isip niya. Kilala mo na ba kung sinong gumawa noon sa kapatid mo? Sa halip ay usisa ni Krisa para pagtakpan ng sarili. Kahit malinis naman talaga ang konsensya niya. At para makasiguro na din siya na totoo nga na may alam na ito sa itinatago niya. Nagkita na ba kayo? Hindi agad nakapagsalita si Ryan at nakipagtitigan pa rin sa kanya. Kinabahan lalo si Krisa nang tumango ito.
Pinaghigantihan mo ba siya katulad ng gusto mo mangyari? Patuloy na usisan niya. Gayunpaman ay alerto ng isip ng dalaga kung paano siya makakatakas kapag ginawan siya nito ng masama. Sa pagkakakilala niya sa binata, hindi nito kayang manakit ng babae. Pero hindi niya pwedeng baliwalain ang sinabi nito kanina na gusto nitong pumatay ng tao para maipaghiganti ang kapatid. At marami na siyang kilala na nakagawa ng masama para lang makuha ang ustisya. Tulad niya, di ba? Kaya siya naging masamang tao ngayon dahil na rin sa mga pambubuli sa kanya noon. Pero pinagsisihan ko rin yung maling ginawa ko sa kanya. Matagal na. Biglang lumamlam ang mga mata ni Ryan at lumambot ang anyo nito na ipinagtaka niya. Hindi ko ina-expect na ma-fall ako sa kanya ng ganoong kabilis. Sa ganoong kaiksim panahon na nakasama ko siya. Pero hindi ko matanggap na nagkagusto ako sa babaeng pumatay sa kapatid ko kaya lumayo ako. Hindi ko na rin kasi kaya na ituloy pa ang pagiganti sa kanya kaya pinatawad ko na lang siya. Sa puso ko. Si Krisa naman ang hindi nakapagsalita ng mga sandaling iyon. Bigla siyang naguluhan. Kumabog ang dibdib niya. Bakit parang may kakaiba siyang naramdaman sa mga sinabing iyon ni Ryan? At saka kung tama ang hinala niya na alam na nito na siya ang iniisip nitong may kasalanan kay Carla, anong pagiganti ang ginawa nito sa kanya na hindi niya alam? At na-inlove daw ito sa kanya? Mukhang hindi naman ang tungkol sa pagpunta niya sa bukid na Jose Farm ang tinutukoy nito. Dahil sa pagkakaintindi ni Krisa, parang matagal na iyong nangyari, base na rin sa mga huling sinabi ng binata. Kaya ko lang naman nagawa yun, napagigantihan siya dahil kinain ako ng matinding galit. Sobrang awang-awa ako kay Carla noon nang madatnan ko siya sa apartment niya na halos wala ng buhay. Lalo na makita ko rin si Bibi Sarina na inilabas pa niya. Magkarugtong pa mga pusod nila nang naabutan ko sila. Wika pa ni Ryan na bagamat bakas ang matinding lungkot at pagkahabag sa mga mata, ay nakikitaan naman niya ng pagsisisi. Halos lumuwa ang mga mata ni Chris sa mga narinig pa niya kay Ryan. Punong-puno ng habag na lumipad ang kanyang tingin sa natutulog na bata. Muli niyang naramdaman na parang nilamukos ang puso niya habang ini-imagine niya kung gaano kaawa-awa ang sitwasyon nito habang pinipilit na ilabas ng inang nalalagutan na rin ang hininga. Lihim siyang humanga kay Carla dahil kahit isinuko na nito ang buhay, hindi nito naisip na idamay ang anak. Uminit ang mga mata ni Krisa. Sa buong buhay niya, ngayon lang siya nakaramdam ng ganoong klaseng pagkahabag sa mga taong hindi naman niya kaano-ano. Unang-una kay Carla at higit para kay Baby Sarina. Pero hindi niya ikinakailan na mas nasasaktan din siya para kay Ryan. Hindi niya ma-imagine ang sakit na naramdaman nito nang madatnan sa ganoong sitwasyon ang pinakamamahal nitong kapatid. Kaya hindi niya ito masisisi kung naghiganti man ito. Ang kailangan lang niyang malaman ay kung siya ba talaga ang taong tinutukoy ni Ryan at kung anong paghiganti ang ginawa nito sa kanya noon. Napayuko si Krisa nang tumulo na ng bigla ang mga luha niya. Awang-awa talaga siya sa sinapit ng pamilya ni Ryan. Ang aga na ngang naulila sa magulang. Akala niya noon siya na ang pinakakawawang bata sa buong mundo dahil nasira ang pamilya nila at namatay ang kanyang ina. Tapos naging biktima pa siya ng bullying. Pero mas matindi pa pala ang pinagdaanan ni Carla at Ryan. Lalong-lalo na ni Baby Sarina. Napakasdal si Krisa nang maramdaman niyang may humawak sa kamay niya at nang mag-angat siya ng mukha ay nakita niyang si Ryan iyon. Agad na nagtama ang kanilang mga mata dahil nakatingin pala ito sa kanya. Don't feel bad, amor. Dahil wala ka namang kasalanan. Masuyong pinunasan nito ang kanyang mga luha. Ayoko nakakakita ng babaeng umiiyak. Lalo ka na. Ngumiti pa ito sa kanya nang pisilin ang chiniya. Mas okay pa sa akin ang nakikita ko nagtataray ka. Sir Ryan. Sambit niya sa pangalan nito na nahihiwagaan sa sinasabi nito. Pero sana ngayon hindi siya ang tinutukoy nito na may kasalanan kay Carla. Para magamadali na lang ang lahat. Para hindi na siya mahirapang aminin ng totoo. Gayunpaman ay hindi na yata mawawala sa isip niya ang mga sinasabi noon ni Angelo. Na siya talaga ang taong iyon at siguradong isusumpa siya ni Ryan kapag nalaman nito. Pwede bang sabihin mo na lang sa akin kung sinong gumawa nun sa kapatid mo para... Mabilis na pinutol nito nang halik ang anumang sasabihin ni Krisa. It doesn't matter anymore. Amor, ang sabi ko nga matagal ko na siyang pinatawad sa puso ko. Masuyong sabi nito na mukhang wala ngang balak na sabihin pa sa kanya ang tungkol sa bagay na iyon. Imposibleng mapatawad mo siya ng ganun lang. After nang ginawa niya kay Carla at kay Baby Sarina. Anya sabay sulyap sa inosenteng bata. Walang imposible sa pusong nagmamahal, Krisa. Palagi niyang pipiliin na magpatawad kaysa magtanim ng galit.
Makahulugan pa ang sabi nito habang may ngiti sa mga labi. Namasa ang mga mata ni Krisa kasabay ng pagkatunaw ng puso niya. I didn't know na may mabubuting tao pa pala sa mundo. Yung pipili na magpatawad ka sa magiganti. At hindi ko ina-expect na isa ka sa mga taong yun, Sir Ryan. Puno ng emosyong wika ng dalaga at saka walang seremonya, nakinabig niya ang batok nito at tilamukos ng halik ang naghihintay nitong mga labi. Unang araw ni Chris sa bahay ni Ryan at magandang gising niya. Siguro dahil ngayon na lang ulit niya naranasan ang matulog sa ganoong kalawak na silid. Hindi man iyon kasing rangya ng kwarto niya sa mansyon nila, masasabi na niyang mamahalin din lahat ng naroroon sa loob noon. Kung tutuusin, mansyon na rin kung maituturing ang bahay na iyon ng binata. At hindi pa lang niya na itatanong kung bakit parang sobrang yaman naman ito para sa isang general manager lang ng farm. Sa bagay, nabanggit na nga pala sa kanya ni Ryan na namana daw nito sa foster parents ang mga ari-arian na iyon. Paglabas niya ng silid, balak sana ni Krisa na silipin si Baby Serena sa kwarto nito na katabi lang ng inuukupan niya. Ngunit bigla niyang naramdaman ng mga kamay na humawak sa kanyang braso. Muntika na siyang mapasigaw sa gulat. At nang yumakap ito sa kanyang likod at naamoy niya ang pamilyar na pabango, ay saka lang siya nakabawi sa pagkagulat. Hindi na niya kailangan pang alamin kung sino ang yumakap na iyon sa kanya. Automatikong bumibilis ang tibok ng kanyang puso at nagugustuhan niya iyon. Nagawa pa niyang humilig sa malapad nitong dibdib. Sa halip na umiwas. Good morning. Malambing na bati sa kanya ni Ryan, sabay siksik na mukha nito sa pagitan ng kanyang leeg at balikat. And then, he kissed her neck. Kumusta ang tulog mo? Namiss mo ba ako kasi hindi mo ako katabi? Pinamulahan siya ng muka. Mabuti na lang at nakatalikod siya rito kaya hindi nito iyon nahalata. Idagdag pa ang mainit nitong hininga na dumadampi sa kanyang balat at rason para lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso. You're wrong. Ang sarap nga ng tulog ko eh. Kontra ni Krisa para labanan ang nararamdaman niya. Kahit aminado na siya sa kanyang sarili tungkol sa espesyal na damdamin niya para kay Ryan, nahihiya pa rin siyang iparinig iyon dito. Nangingibabaw pa rin ang pride niya. So, hindi mo ako na-miss? Sagot nito sa pinalungkot na boses. Bakas doon ang konting disappointment. Agad naman siya nag-isip ng pambawi dahil hindi rin niya nagustuhan ang reaksyon na iyon ng binata. Sino ba naman kasi ang hindi mapapasarap ang tulog? Napaka-fresh nitong lugar niyo, kahit nasa gitna ng bayan. Tapos kitang-kita pa sa bintana ko ang napakagandang Mount Banahaw. Umikod si Ryan paharap sa kanya ngunit nanatili ang mga braso nito sa pagpulupod sa bewang niya. Kung ganun, payag ka nang dito ka na lang? Para maging mommy ni Baby Serena at maging asawa ko? Ano ito sabay kindat sa kanya? Para lang sa contract? Mataray na sagot ni Krisa. Ano sa palagay mo ang magiging reaksyon ni Baby Sari kapag nalaman niya ang tungkol doon? Na hindi naman pala ako forever magiging mommy niya kasi may expiration din once na-expire din ang contract ko sa farm. Eh di gawin natin totoo. Yung hindi lang dahil sa contract. Bulong ni Ryan. Marry me and be a mother to Baby Serena forever. Mabibigyan pa natin siya ng kapatid na makakalaro at makakasama niya habang lumalaki. Namulan naman yata ang buong mukha niya dahil sa walang ligoy na deklarasyon na iyon ng binata na para ba silang magnobyo at normal lang na mangarap ito ng ganoon. How? You're not even my boyfriend? Reklamo niya. I know. Kaya nga nag-leave muna ako sa farm para madala ka rito at maligawan. Hindi kasi tayo makapag-focus doon dahil sa dami ng trabaho. At syempre para makilala mo na rin si Baby Serena. Nakangangalang si Krisa habang nagsasalita si Ryan. Nabingi yata siya at mas lumakas pa ang tahip ng kanyang dibdib. Liligawan mo ako? Are you kidding me? Kasi kung nagpapatawa ka, then you're not being funny. No, I'm not. Puno ng kaseryosohan na tanggi nito sabay iling. I'm serious, Krisa. Yun talaga ang totoong plano ko kung bakit kita inuwi dito sa bahay ko. Gusto ko makasama ka at maligawan ng seryoso. She let out a soft chuckle. I don't believe you. Kasi as far as I know, liligawan mo lang ang isang tao if you really like or love him/her. Ano sa tingin mo bakit kita liligawan? Mahirap ang paniwalaan kung sasabihin ko sa'yo na gusto na agad kita nung una pa lang kitang nakita 3 years ago. I tried to forget you, pero paano mo nga ba makakalimutan ang tao mahal mo na? Kunot ang noon at tiningnan niya ang binata. 3 years ago? Ano bang pinagsasabi mo? Kailan lang tayo nagkakilala, di ba?
Bumuntong hininga si Ryan at sinapo ang kanyang muka. Titig na titig ito sa kanyang mga mata. Matagal ko na sanang gusto sabihin sa iyo ang totoo, Krista. Pero naunahan ako ng takot. Na baka magalit ka lalo sa akin at lumayo ka. Listen to me, amor. Saglit itong napapikit pero humigpit ang pagkakasapos sa mukha niya na para bang humuhugot ng lakas ng loob para aminin ang anumang gustong aminin nito sa kanya. Samantalang kabado naman si Krista habang hinihintay niya ang iba pang sasabihin ng binata. Hindi niya mawari kung bakit kinakabahan siya ng ganoon. Krista, ako ang lalaki na kilala mo noon sa board 3 years ago. I went there to get revenge. Gusto kong pagigantihan ang dahilan ng pagkamatay ng kapatid ko na si Carla. At ang taong yun ay walang iba kundi ikaw. Nalaki ang mga mata ni Chris sa mga narinig mula kay Ryan. Para iyong bomba na sumabog sa kanyang harapan. She didn't know what to say. Pakiramdam niya ay nalunok niya ang kanyang dila. Nahihirapan ang kanyang utak na iproseso ang mga nalaman. Sabi na nga ba tama ang kanyang hinala na alam na ng binata na siyang babaeng inaakusahan nitong dahilan ng pagkamatay ni Carla. Ngunit kailanman ay hindi niya inisip na ito rin ang lalaking naka-one night stand niya noon sa bar. Kaya ba siya nakakaramdam ng pamilyaridad sa tuwing magkasama silang dalawa? Lalo na kapag naghahalikan silang dalawa? Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga kalamnan bago niya nabawi ang sariling boses. Umiling siya kapag kuwan. No, that's not true. Kahit ang mga boses ni Chris ay ramdam din niya ang pangangatal. Kahit anong pilit niya na isinisiksik sa kanyang isipan na maniwala sa mga sinasabi nito ay hindi niya magawa. O baka hindi lang niya matanggap. Hindi matanggap ng puso niya kasi pilang ni Chris na mga sandaling iyon ay naisahan siya ni Ryan ng 2 beses. 2 ulit nitong napaglaruan ang feelings niya. Imagine, ang 3 taon niyang hinanap ay matagal na pala niyang kaharap. Hindi niya ma-imagine kung paano siya pinagtatawanan ni Ryan sa mga panahon na nagbabangayan pa sila noon. Akala ko noon kapag nakuha ko ng gusto ko sa'yo, na ipagiganti ko na ang pagkamatay ni Carla. Sa pamamagitan man lang noon ay makabawi ako sa ginawa mo sa kanya. Salip ay wika ng binata. Hindi nito pinansin ang pag-iling-iling niya at ang hirap niyang maniwala at ipinagpatuloy ang pagpapaliwanag. Pero mali ako. Dahil kung kailan lumayo ako sa'yo, saka ko naman na-realize na hindi lang pala simpleng pagkagustong naramdaman ko sa'yo nung gabing iyon. Sabihin mong corny ako pero nilove at first sight ako sa'yo that night. Kasi since then, hindi ka na nawala sa isipan ko. I know na matagal mo akong pinahanap. Pero lahat ng iyo hinarang ko para lang hindi mo malaman kung sino ba talaga ako. Hindi ko kasi kayang humarap sa iyo dahil hiyang-hiya ako sa ginawa ko. At higit sa lahat, hindi pa handa ang puso ko na mahalin ng taong may malaking atraso sa kapatid ko pero katulad na sinabi ko sa iyo kanina, pinatawad na kita sa puso ko bago ko pa man malaman ang totoong dahilan ng pagkamatay ni Carla. Mahabang pahayag ni Ryan na puno ng emosyon. Na hindi naman pala ikaw ang dahilan ng pagkamatay ng kapatid ko. Nalaman ko iyon pagkatapos ko magpaimbestiga ulit dahil hindi ako matahimik at hindi matanggap ng puso ko na habang buhay kitang kamuhian. Doon lang tumigil si Krista ng pag-iling. Nakuha nitong muli ang kanyang atensyon. Sino kung gano'n na pumatay kay Carla? Ang ex-professor ba namin na siyang totoo ng bully sa kapatid mo noon? Pinagtanggol ko lang siya. Hindi na napigilan ng dalaga na aminin din ang totoo. Nakakuyom ang mga kamay niya. Kahit hindi niya tinanggap noon ang pakikipagkaibigan ni Carla sa kanya, naging mabuting tao naman ito sa kanya at yun ang dililingon niya ngayon. Kaya hindi rin niya patatawarin ang taong may kagagawa noon sa yumaong kapatid ni Ryan. Binuli ba siya ulit ng teacher na iyon nang hindi ko nalalaman? She gritted her teeth. If that was true, then she will make sure na pagbabayarin niya ang professor na iyon. Lalo pa at may isang baby Sarina ang naulila, si Carla. Ryan, tell me, sinong gumawa nun sa kapatid mo? Hinawakan niya na mahigpit ang magkabilang braso habang may pagsusumamo na sabihin nito sa kanya mga gusto niyang malaman. Bakas din na matinding galit sa mukha ng binata na umiling ito. Hindi ikaw o sino man teacher ang totoong dahilan kung bakit nag-suicide ang kapatid ko, Krista. Ayon sa sulat na iniwanan niya at huli ko nang napasa kamay. Ang boyfriend niya at ama ni Baby Sarina ang dahilan kung bakit pinili ng kapatid ko na tapusin na ang buhay niya. Naloko daw siya dahil lalaking iyon. Ipinagpalit at iniwan matapos malamang nagdadalang tao siya.
Hindi na kayanan ni Carla ang sakit na ginawa ng walang hiyang iyon. Kaya hindi na siya pumasok o kahit kumontak man lang sa akin. Pinagtataguan niya ako sa tuwing dinadalaw ko siya sa apartment niya. Itinatago niya pala ang pagbubuntis niya. Pinipilit na lang niya mabuhay para daw kay Sarina. Kaya nung kabuwanan na niya at nailabas na niya ang anak niya, doon na niya naisipang magpakamatay para daw matapos na lahat ng paghihirap ng puso niya. Namula na ang paiyak ng mga mata ni Ryan habang ikinukwento nitong masakit na pinagdaanan ng kapatid. Namalayan na lang din ni Chris na tumutulo na pala mga luha niya, kahit siya man ay muling naantig kay Carla dahil sa sinapit nito. Who was that guy? And where he is? Napatiimbagang siya. Kung kaharap lang niya ngayon na lalaking iyon, baka kung ano na ang nagawa niya. Nakuha mo na ba ang hustisya para sa ginawa niya kay Carla? Ilang sandaling hindi nakakaibos si Ryan. Wala na din siya. Nagpakamatay din pala siya pagkatapos niyang malaman na nangyari kay Carla. Totoong minahal naman daw niyang kapatid ko. Natakot lang siya noon sa responsibilidad na malamang buntis ang kapatid ko dahil pareho nga silang mga bata pa. Umawang ang bibig ni Krisa. You mean? Uli lang lubos na talaga sa baby Sarina? Puno ng kalungkutan na tumango ang binata. Kaya nga inaangkin ko na lang talaga siya na sariling anak ko. Kasi ayoko lumaki siya na walang kinikilalang magulang. Gusto ko pa rin na lumaki siyang normal na bata at hindi niya maranasan ang naranasan namin noon ng mommy niya na maagang naulila sa magulang. Tila nangihina na pasandal sa pader si Krisa. Lalo siyang naawa para kay baby Sarina. Feeling niya ay nadudurog ang puso niya para sa bata. At para kay Ryan, hindi rin niya mapigilan ang humanga rito dahil sa sobra-sobrang pagmamahal nito sa kapatid at pamangkin. Hindi lahat ng lalaki, lalo at binata, ganoon kung mag-isip. Pinunasan niya ang mga luha na bumagsak sa kanyang mga mata, gamit ang likod ng kanyang palad at puno ng paghanga na tinitigan ng binata. Kaya siguro nagkagusto ko sa iyo ng ganito kasi alam ko na deep inside, mabuti kang tao. Mali lang pala ako ng pagkakakilala sa iyo nung una because, in fact, you are a good man. Kaya siguro din naghintay ako ng matagal sa pagbabalik mo noon, kahit alam kong walang kasiguraduhan. Madamdaming pag-amin din ni Krisa sa wakas. I know. At sorry kung pinaghintay kita. Alam ko din na mali ang ginawa ko. Dapat pinanindigan ko yung nangyari sa atin noon sa bar. May pagsisisi sa mga mata na paliwanag ni Ryan matapos nitong marinig ang paliwanag din ni Krisa. Akala ko kasi gusto mo lang akong pagigantihan kaya ipinahanap mo ako. Knowing you, at ikaw na rin nagsabi na lintik lang walang ganti sa'yo. Napasimangot si Krisa. Kung alam mo lang kung paano ako nasaktan at na-frustrate dahil hindi kita nahanap kahit ginawa ko naman ang lahat. Nang dahil sa'yo, kaya pinigilan ko ang sarili ko na mahulog sa isang Ryan Villanueva. Dahil alam ko sa puso ko na hanggang ngayon, love ko pa rin ang lalaki na kung one night stand ko noon sa bar. Hindi alam ng dalaga kung tama ba itong pag-amin na ginagawa niya. Posible din kasi na pinapaikot lang siya ng binata at parte pa rin ito ng paghihiganti nito. Dahil ang totoo ay hindi pa rin ito naniniwala na talagang inosente siya sa nangyari sa kapatid nitong si Carla. But her heart could not stop beating so fast while staring at his eyes. Nakikita niya matinding emosyon sa mga matang iyon na tila tumatagos sa puso niya. Punong-puno ng kaseryosohan ang mukha nito. Paano nga ba niya hindi paniniwalaan ang unang lalaki nagturo sa kanya para lumambot ang matigas niyang puso at matutong magmahal? Mahal mo rin ba ako, Krisa? Masuyong tanong ni Ryan at sinapo ang kanyang kanang pisngi para direktang titigan siya sa mga mata. Kasi ako? Oo. I love you so much. Kaya nagtataka ka siguro kung bakit palagi kitang tinatawag na mi amor kasi ikaw ang mahal ko. Ang nag-iisang babaeng mahal ko. Dati okay lang sa akin na mahalin ka kahit hindi mo alam pero ngayon gusto ko maging girlfriend at maging asawa, Krisa. Simula na dumating ka sa farm at nakasama na kita, na-realize ko na hindi pa pala ako okay sa mahalang kita. Hindi ko naman hihingin sa'yo na mahalin mo rin ako katulad ng pagmamahal ko sa'yo. Chance is enough for me, mi amor. I mean, just give me a chance. Nakatulala lang si Krisa kay Ryan habang nagtatapat ito ng pag-ibig sa kanya. Hindi pa rin siya makapaniwala. Parang panaginip pa rin ang lahat ng ito pero ang lakas-lakas ng tibok ng puso niya. Wala itong tigil sa pag-eratiko. Kasabay noon ang kasiyahan ngayon na lang ulit naramdaman ng dalaga. Why me? I mean, sa dami ng mga babae na pwede mo ipagmalaki. Like Ivy.
Seryosong wika ni Krisa pagkatapos. Hindi katulad ko na posibleng madamay ka lang sa dami ng gulong pinasukan. Sa dami ng nakaaway ko, ayoko madamay ka rin, Ryan. Kahit si Daddy, sumuko na nga sa akin eh. Then, hindi totoong love ang nararamdaman kong ito sa'yo kung susukuan agad kita dahil lang doon sa mga sinabi mo. Unti-unti sumila ang simpatikong ngiti sa kanyang mga labi. I really love you. That's why I want to help you, Krisa. Tutulungan kita para bumalik sa dating ikaw. I know na magagawa mo iyon dahil hindi ka naman dating ganito, di ba? Naniniwala ka talaga na kaya ko pong maging mabuti sa kapwa ko? Of course. Gwapong tumango si Ryan at ngumiti sa kanya. Sapat ng patunay ang ginawa mong pagtatanggol sa kapatid ko noon. Kaya, nasasing-sasi ako matapos ko mabasa ang isang letter na iniwanan niya, kung saan niya ikinuwento lahat-lahat ng mga nangyari sa kanya noon habang nag-aaral sa Maynila. Hindi ko yun makakalimutan. Hindi napigilan ni Grace ang mapangiti. Ngayon na lang niya ulit naramdaman ang masayang pakiramdam kapag nakakagawa ng mabuti at na-appreciate iyon. Hindi ko lang talaga kaya makakita ng mga nerd na inaapi. Nakikita ko ang dating sarili ko sa kanila. She explained again. So, that's why. Ang sabihin mo, mabuti ka pa rin talagang tao. Ayaw mo lang maging biktima ulit at iniisip mo na walang magtatanggol sa'yo, kaya ikaw na lang pumoprotekta sa sarili mo. Nangingiting sabi ng binata. Napailing na lang si Krisa, habang hindi rin mapigilan ang mapangiti. But deep inside her heart, parang may nasagi sa sinabing iyon ng binata. Siguro nga totoo ang sinabi nito at matagal na niyang alam iyon pero ayaw lang niyang aminin sa sarili niya. Tama ba ako o hindi? Tinaasan siya nito ng 2 kilay pero nakangiti pa rin ako. At nabanggit mo rin sa akin noon ang tungkol sa lola mo, di ba? Noong sinabi mo pa lang sa akin na miss mo na siya at mahal na mahal mo siya, kaya gusto mo siyang balikan balang araw. Doon pa lang ay nakita ko na kung gaano kalambot ang puso ng isang Grace Monterial. Ang hirap paniwalaan, di ba? Kahit ako nga sa sarili ko, ayoko maniwala na malambot pa rin palang puso ko pagkatapos ng mga masasakit na pinagdaanan ko noon. Ang masasakit na pangyayaring iyon na nagturo sa akin para maging ganito, Ryan. You know, I've been through a lot. Napuno ng simpatsya ang magagandang pares ng mga mata nito na titig sa kanya. Pangako, simula ngayon hindi mo na mararanasan ang lahat ng iyon. I will always be here for you, mi amor. Ako muna ang pahirapan o saktan nila bago ikaw. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla nalang uminit at namasa ang kanyang mga mata. At bago pa man siya tuluyang mapaiyak, naramdaman na lang niya na lumapat na sa mga labi niya ang mga labi ni Ryan at buong suyo na hinalikan siya. Unti-unti siyang napapikit para damhin ang matatamis nito mga labi. Corny mang sabihin pero feeling niya ay dinuduyan ang kanyang puso sa mga sandaling iyon until she found herself kissing him back after she wrapped her arms around his nape. Siya naman ang gumagad sa mga labi ng binata na ikinaungol nito. At katulad ng madalas maramdaman ni Krisa sa tuwing naglalapat ang kanilang mga labi ni Ryan, damang-daman niya ang sensasyong dumadaloy sa kanyang mga ugat at umaalipin sa buong sistema niya dahil sa mga halik na pinagsasaluhan nilang dalawa. Ang ipinagkaiba nga lang ngayon, hindi na niya iisipin na kaya lang siya hinahalikan ng binata ay dahil sa pagnanasa sa kanya at tulot ng init ng katawan, kundi bugso ng kanilang mga damdamin na ang nagtutulak para humantong sa mas mainit pa na paglalabanan ng mga labi at halikan. Ryan, ungol ni Grace nang maramdaman niya ang paglapat ng kanyang likod sa malambot na kama. Sakalang niya napagtantong nakabalik na pala sila sa silid na inuukupan niya sa bahay na iyon. Nakaramdam siya ng kahungkagan nang biglang itinigil ng binata ang paghalik sa kanya kung kailan nasa kalagitnaan na sila ng pag-iinit. Mahal mo rin ba ako? Seryosong tanong nito sa kanya kapag kuwan. Sa tingin mo? May bahid na iritasyon na tanong din ng dalaga. Nasa kasarapan sila ng halik tapos tumigil ito para lang itanong iyon. Are you numb? O kunwari ka lang na hindi mo nararamdaman? Kasi hindi naman ako sasama sa'yo dito at pumayag ng ganitong setup kung simpleng lust lang ang nararamdaman ko sa'yo. Gusto ko pa rin na marinig mismo sa'yo. Naingiting katwiran ni Ryan. Para kiligin ka? Sige na nga. Oo. Ibinitin niya sandali ang huling sinabi at natawa siya na makita ang tila na iinip na reaksyon ng binata habang naghihintay sa idudugtong niya. Yes. I love you too, Ryan. Okay na ba yun? Biro niya ngunit may bahid ng katotohanan. No?
Nangingislap ang mga mata na umiling ito. Mas okay itong gagawin ko. He answered before he reached for her lips and kissed her on the lips. Hindi naman nagpatumpik-tumpik pa sa damdamin niya si Krisa. Muli niyang tinugon ang halik na iyon at mas mainit pa kaysa sa mga pinagsaluhan nila kanina. Hanggang sa umabot sila sa punto na hindi na nila mapigilan ang pagsiklap ng kanilang mga damdamin at nanaigang init ng kanilang pagmamahalan. Puno ng pagmamahal ang bawat kilos na pinagtulungan nilang hubarin ang mga damit ng isa't isa. Gayunman, hindi pa rin naghihiwalay ang kanilang mga labi at hindi pa rin sila tumitigil sa paglalabanan ng kanilang mga labi. Daig pa nila ang antagal na hindi nagkita at ganoon na lang sila kumauhaw at mangulila sa isa't isa.